Good morning po, mga kapatid. Ayan. Balik po tayo sa ating linggong pag-aaral ng Biblia. So, natapos po tayo nung nakaraan sa ating lesson. Tayo yung panibagong lesson ngayon. Ang title po ng ating lesson ay Ang Panginoong Jesus. Ayan. So, ito ay galing pa rin kay Dr. Bayani de Jesus. At Doctrinal Series Book 12. Ayan. So, siguro mga dalawang buwan ulit ito natin pag-uusapan. Yung first part nito ay si Jesus ay Diyos. Tayo nyo matagpagkalaman. Dakilang Diyos, nagpapasalamat ni Panginoon sa umarin ito, sa patuloy na kasama sa amin. Lord, maging sa oportunidad na makapag-aral ng iyong salita, kami nagpapasalamat o Diyos. Dalangin din namin, Panginoon, ikaw o Diyos ang magbukas ng aming puso, ng aming isip, at ikaw, Panginoon, ang magbigay ng mensahe para sa amin o Diyos. Ama, dalangin din namin na magbahagi din namin ng aming maririnig at may pamumay namin. Ama, ito pa ang dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. So, itong Jesus na pinag-uusapan ay isang kontrobersyal. Hindi lang ngayon, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Kontrobersyal din ito noon pang unang panahon. Ayan. After death of Jesus Christ, after crucifixion, ay matinding usapan na ito yung pagiging Diyos ni Kristo at kanyang pagiging tao. So, kaya mahalaga na napapag-usapan din natin para alam natin kung sino talaga at paano ang kanyang kalikasan or deity of Christ. 100% sa Diyos, 100% tao. Yan yung ating mapapaloob dito sa ating module, sa ating pag-aaral nito, siguro sa loob ng sana matapos natin ang isang buwan or 4 session. So yung first part natin, si Jesus ay Diyos. Maraming naniniwala na si Jesus ay Diyos. Yung mga Trinitarian, kasama tayo doon, naniniwala tayo na ating Panginoong Jesucristo ay 100% Diyos. Sabi kasi nung saan yung 50% Diyos, 50% tao, 100% po yun. Ayan. Then, si Jesus Christ, may mga sekta na naniniwala na hindi siya Almighty God, small God. Parang gano'n. At may mga naniniwala din na si Kristo ay tao lamang, hindi Diyos. So, yung mga bagay na yan yung ating pag-uusapan. Kung ano yung point of view. Meron pang mga sekta na naniniwala si Kristo o si Jesus ay maliit na bata, may matanda at may maitim. So, iba ng kapalagayan. Kaya kailangan nating suriin sa Biblia kung ano ang ating Panginoong Jesucristo. Ang unang verse natin ay matatagpuan sa Juan chapter 1, verse 1. Kung mababasa ninyo doon, nang pasimula pa'y naroon na ang salita, kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos. So, from the beginning, this was a word, and the word was God. Sa King James Version, nang pasimula pa'y naroon na ang verbo, kasama ng Diyos ang verbo, at ang verbo ay Diyos. Ayan. Pero pagdating natin sa 14, ito yung nag-explain sa verse 14 ng chapter 1 ng John, ang sabi ko ni, nagkatawang tao ang salita. Ayun. Ito na yung kanyang pagiging tao at doon na pangalanan ng Jesus. Ayan. Sino po makabasa sa verse 14 ng John chapter 1? Amen. At nagkatawang tao ang verbo at tumahan sa gitna natin. At nakita namin ang kanyang maluwalhatian gaya sa bugtong ng Ama, na puspos ng biyaya at katotohanan. Ayan. So, King James Version po yung kanyang binasa. Ayan. Nagkatawang tao ang salita. Ang nagsasabi po dyan ay si Juan. So, since si Juan yung nagsasabi dyan, tingnan din natin ang 1 John 5 verse 20. Ayan. 1 John 5:20. Unang Juan, dito sa bandang dulo po ng Biblia ninyo. Sino pong makababasa? Sa mabuting balita naman tayo.
20. Unang buwan. 20. Sana po. At nalalaman natin na palitan ng anak ng Diyos upang at binigyan niya tayo ng pangalaman ng mga at tayo ng ng Diyos sa kanyang anak na sila sa Kristo sa ang tunay na Diyos at buhay na Diyos. So, malinaw po ang sabi ni Juan. Doon sa Juan, tapos doon sa 1 John, ipinaliwanag niya, malalaman natin tayo'y nasa katotohanan, nasa tunay na Diyos, kay Jesucristo ang tunay na Diyos. So, yung pagkakaliwanag ni Juan, si Jesus Christ ay tunay na Diyos. Ayan. 100% po yun. Tunay na Diyos. Hindi katulad ng gold na 15% lang, o 10 carats lang. Itong paliwanag ni Juan ay tunay na Diyos. So walang duda, walang tanong, walang kokontra, sabi ni Juan, si Kristo ay tunay na Diyos. Ayan. Iyan yung pagkakilala ni Juan. Ngayon, tingnan natin sa 20 verse 28 ng Juan. Ang sabi naman ni Tomas, si Tomas yata yun. Sino yung makakabasa? Juan 20 verse 28. Ayan, sabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Kung si Pablo naman kaya ang ating tanongin, ano kayang pagkakilala ni Pablo sa ating Panginoong Jesucristo? Sa aklat po ng Tito 2:13. Tito 2:13, sino pa ang nabasa? May bilis na pagbuklap ng cellphone. Tito 2:13. Si Pablo naman ang nagpapaliwanag. Sige po. Yung isa po sa Hebrew chapter 1, verse 8. Pagkakalipay natin ang pinagpalang araw na ating inasahan. Ito ang araw ng mahayag ang kalawasatian ng ating dakilang Diyos at tagapagligtas ng Kristo. Ayan. Sabi naman ni Pablo, mahayag ang katapilaan ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Ayan. Sabi naman po ng Diyos Ama mismo. Yun naman ang kanyang pahayag. Sa aklat ng Hebrew 1, verse 8. Sino mo makakakita nito? Doon sa huli. Hebrew verse 8, chapter 1. Sino po? Hebrew. Yung nakakita ng Hebrew. Opo. 1:8. 1 verse 8. Bago-bago ang isip at di alam kung ano talaga ang nais nila. Hebrew chapter 1 verse 8. Amen. Tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay may mapakailanman. Ikaw ay maghahari ng may katarungan. So nakita natin yung mga pahayag sa ating Panginoong Jesucristo. Mula kay Pablo, kay Tomas, kay Juan, at sa ating Panginoon, sa ating Diyos Ama mismo. Ang sabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpasawalang hanggan. So malinaw sa mga talatang ito na ipinakilala ang ating Panginoong Jesucristo bilang Diyos. Ayan. Ngayon, ang kanyang mga katangian naman ang ating titingnan bilang Diyos. Kasi alam niyo po, yung Diyos may mga katangian yan. Katulad halimbawa ng unang katangian ay eternal. Ano ibig sabihin ng eternal? Walang hanggan. Eternal. Walang ending. Ano? Magpasawalang hanggan. Yan po yung karakteristik ng Diyos. Eternal. Isa sa mga karakter. Kasi pag tao, pinanganak ito ng 1981 natapos ng year 2050 pa.
meron siyang lifespan sa mundo. Ibig sabihin, may pasimula ng anak at may tapos no namatay. Pero yung pangako sa atin is everlasting life after death. Wala din katapusan yun. So yung Diyos, yung katangian niya ay eternal. Nataglay din ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Malakia 5:2, then sa Juan 1:1, pinasa natin kanina, then sa Colossus, verse 1 hanggang 15, chapter 1, verse 15, then sa Revelation 1, verse 8. Tingnan lang natin yung isa sa Colossus chapter 1, verse 15. Chapter 1, verse 15 and 17. Ano po nakakita na? Colossus. Opo. Wala sa 1:15. Ito ang larawan ng Diyos na di nakikita. Diya ang panganay na anak at pangunahin sa lahat ng mga lupa. So verse 17. 17. Siya ang una sa lahat at ang buong sinuko ay mananatili na sa kayo sa pamamagitan niya. So God is eternal. So sa mga hindi po nakatake note, recorded naman po ito. Balitan nyo lang sa YouTube. Then, ang isa pa sa katangian ng Diyos is all-knowing. God is all-knowing. Alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Ang ating Panginoong Jesucristo, bilang Diyos, alam niya rin ang lahat ng bagay. Ayan, sa aklat po iyan ng Juan, 16:30. Tapos 20 hanggang 17. Kuha tayo ng isa. Juan 16:30. 16:30 ng Juan. Yung makakita na. So, alam ng ating Panginoong Jesucristo ang lahat ng bagay. Sa English yun ay all-knowing. So, dalawa na yung nakuha natin, no? Eternal, all-knowing. Then, patatlo, yung all-knowing is omniscient ba yun? Omniscient. Yung present everywhere is omnipresent. Ang ating Panginoong Jesucristo is omnipresent. Ayan. Sa aklat po ng Matthew 28 verse 20 at episode verse chapter 1 verse 23. Kuha lang tayo ng isa. Matthew 28, 20. Omnipresent. Laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Kahit nasa ang tao, kasama mo ang ating Panginoon Jesucristo. Yan yung pangako niya. So God, kaya ating Panginoon Jesucristo, omnipresent. Ngayon, bilang Diyos, ang Diyos ay creator. Manlilikha, taglay din po yan ng ating Panginoong Jesucristo. Sa Colossus chapter 1, verse 16, ang lahat ng bagay ay nilikha ng Diyos sa pamamagitan niya. So, yung karakter ng Diyos nasa Kanya. Then, yung sumunod, ay may kakayahang magpatawad ng kasalanan. Only God can forgive. Tatandaan po natin, hindi po yung kung sino pang preacher o mga naral ang magsasabing, pinatawad na ang iyong kasalanan. Kasi wala ka namang kasalanan sa Kanya. Diba? Only God ang yung pwedeng magsabi na pinatawad na ang iyong kasalanan. Ang Diyos yung magpapatawad ng ating kasalanan. Only God po yan. Hindi po pwedeng sabihin ng kahit pa sino na, hoy, pinatawad na ng Diyos ang iyong kasalanan. Only
6, tingnan po natin. At siya rin po yung may kakayahang bumuhay ng patay. Sa John 11, verse 38 hanggang 44. Ayan. Mateo chapter 9, verse 2 and 6. Meron siyang kakayanang magpatawad ng kasalanan. Then meron siyang kakayanang bumuhay mula sa mga patay. Yan po sa Juan 11, verse 38 hanggang 44. Then tinanggap niya ang pagsambang para lamang sa Diyos. Kung mapapansin nyo, dun sa Matthew chapter 14, verse 33, tinanggap ng ating Panginoong Jesucristo yung pagsamba sa Kanya. Meaning po, ang Diyos lamang yung sasambahin, di ba? Ngayon, nag-accept siya ng pagsamba, it means siya ay Diyos. Ayan. Then, ang kanyang patotoo tungkol sa Kanya. Ayan. Sino yung nagpapatotoo? Ang Diyos mismo o si Kristo mismo yung nagpapatotoo sa kanyang sarili. Ano yung kanyang patotoo? So, 1:30, ako at ang Ama ay ikinsa. Ayan. So, si Kristo mismo yung nagpapatotoo na siya ay Diyos. Sa aklat po naman ng Juan, verse 36, siya ang nag-iisang anak ng Diyos. Then sa Juan 8:58, bago pa si Abraham, siya ay siya na. Ibig sabihin, nagpapakilala sa doon sa crowd, kung hindi na nangaral, wala pa si Abraham, ako'y naroon na. Ibig niyo pong sabihin, from the beginning, nandun na siya. Sabi ng mga Hudyo kausap niya, ibig mo sabihin, gusto lang na pa kay Abraham. Nagpapatunay lang po yun na siya ay from eternity. Buhat sa walang hanggan, patungo sa walang hanggan. It means, bago pa si Abraham, siya ay naroon na. Yan. Hindi siya nag-exist dun sa panahon na ipinananak lang ni Mary. Kasi pagdating mo sa verse 1, chapter 1 ng Juan, nang pasimula pa yung nabula siya. Yan. Ngayon, yung mga ginamit na pangalan kay Jesus ay Yeshua and Jehovah in Jesus Christ. Doon sa Old Testament, ginamit na pangalan para kay Jesus is Jehovah. Pagdating naman dito sa New Testament, Jesus Christ. So, any question po? May katanungan kayo? Ayan. For every believer, for every disciple po yung sinasabi. Not for every human. Exclusive for the disciples. Ayan, hindi po sa lahat ng tao sinabi yun. Kasi yun yung great mission. Tandaan ninyo, kasama nyo ako hanggang sa dulo. Hanggang sa wakas, and the end of time, sa dulo ng panahon. It's either natapos yung panahon natin, or natapos yung panahon. Ayan. Opo, for the disciples only. And yung goal is for us to be disciple. Ibig sabihin, lahat ng sumunod kay Jesus Christ is called disciple. Ayan, mga disipulo. Doon tayo magtatapos sa ending na hindi lang tayo ng palataya, kung hindi tayo ay naging disipulo. Ayan, ibig sabihin po ng disipulo, tagasunod ni Kristo. Ngayon, namang sumusunod tayo kay Kristo, siyempre, pwede na rin tayo mag-disciple. Yung mga nawiwi natin, yung mga kaluluwa, sabi niya, turuan niyo silang sumunod sa akin. Turuan niyo sila ng lahat ng itinuro ko sa inyo. Ibig sabihin, magiging disciple din sila. Ayan, little by little, yung ginagawa ng mga believers. Yung mga new converts, ang magiging disciple din sila. At sila yung magpapatuloy ng gawain. Pagkatapos ng ating panahon, sila yung magpapatuloy. At ang panahon ng ating Panginoon, ako yung kasama ninyo hanggang sa... Any question?
sa mga humingi ng tawad, ay papatawarin siya. Ibig sabihin, yung sanang kasalanan, yung parusasanan para sa akin, siya na yung sumagot. Doon sa krus ng Kalbaryo, lahat ng kasalanan, pinatawad na. Hindi po sa lahat ng tao yun. Exclusive for the believers. Doon sa mga sumampalataya. Ayan. Hindi yun mo yung naniwala ha. Kundi yung mga naging anak ng Diyos. Ayan. So, ano ba maging anak ng Diyos? Yung mga tumanggap sa Kanya. Yun ang naging anak ng Diyos. Hindi katulad ng yung basta, ako na naging naniniwala may Diyos. Ibig sabihin, baka sa musulan yun. Kung hindi, merong real conversion sa kanyang puso. Yung real connection, siya at ang Diyos, na-reconcile. Yun yung mga pinatawad na ng Diyos. Kasi nung panahon ni Eva at ni Adan, nagsasala sila, naputol yung relasyon. Ngayon, kailangan maibalik yung relasyon. Yung na-reconcile na with God, sila po yung pinatawad ng Diyos. May nag-question? Wala na nakikinig. Hindi ba nakasimulan na eh? Ano ba? Panginoon ko, Diyos ko, ayan. Kasi nakita niya yung putos ng okay, no? Panginoon ko, Diyos ko, hindi po. Matagal niyang kasama si Tomas. Ayan, kaya hindi siya nagulat lang. Kundi yun talaga ang pagkakilala ni Tomas. Panginoon ko at Diyos ko. Hindi lang naman si Tomas yung naniniwala nun. Si Juan, si Pablo, at ang ating Panginoon Jesucristo mismo nagpapaliwanag na siya ay Diyos. Hindi lang yun, ang Ama mismo nagpapatotoo na si Jesus ay Diyos. Hebrew 1:8. Ayan. Ang Ama mismo. Pero sabi niya, ang iyong trono o Diyos ay magpasa walang hanggan. Ibig sabihin, hindi lang si Tomas, hindi lang si Pedro, hindi lang si Pablo, hindi lang ang ating Panginoon Jesucristo, ang Ama mismo ay nagpapatunay na ang ating Panginoon Jesucristo ay Diyos. Amen. May tanong ka? Wala nang magtatanong. Naintindihan niya yata ng malinaw, di ba? Ngayon, may mga naniniwala si Kristo ay tao. Ngayon, kung si Kristo ba ay tao, may kakayanan ba siyang magpintas ng kaluluwa? Wala na. Wala kakayanan. Ibig sabihin, siya lang mismo ang may kakayanan magpintas ng kaluluwa kasi siya ay Diyos. At dahil siya ay Diyos, meron siyang kakayanan ng pagpatawad ng kasalanan. Kung si Jesus Christ, ordinaryong tao, wala siyang kakayanan ng pagpatawad ng kasalanan. Pero kung ito na, malinaw. From the meantime, din mo na tayo tayo po yung Naging Diyos, nagpapagawa sa mga paalaala mo sa akin, sa mga katotohanan mula sa Biblia. Lord, dalangin namin na release mo ito sa unawa sa bawat isa sa amin. At sa buhay namin, may ibagay din namin ang Diyos.